depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, may mga times na talagang ang ex mo naman dapat ang magiging needy sa'yo. Pero syempre, hindi ganun kabasta-basta nangyayari yon. Kasi nga, as of now, ikaw ang needy at ikaw ang naghahabol. Pero by the way, just please like and subscribe to our channel. Narito kami at nagbabalik muli upang magbigay ng lessons para sa mga nakakaranas ng pambihirang breakup sa kanilang buhay. Anyways, just to make sure sa inyo na tuloy-tuloy tayo, pasensya na for how many days hindi kami nakapag-upload. Sobrang hectic, daming ginagawa, sobrang busy, sobrang sikip ng schedule, and for that reason, alam nyo naman, kapag pasakses ng buhay, pa-busy tayo ng pa-busy. Pero by the way, diretso na tayo sa topic na to. What is the reason kung bakit ang ex mo naman ang magiging needy para bumalik sa'yo? Bakit ex mo ang magiging needy? Ex mo naman ang magiging needy sa'yo pag ginawa mo ito. Ito ang title niya ngayon. So, ano ba ang mga dapat mong gawin para mabaliktad ang sitwasyon na imbis na ikaw ang naghahabol, siya naman yung humahabol ngayon sa'yo? Paano ba natin babaliktarin yan? At paano ba natin gagawing paborado sa'yo ang sitwasyon na yan? Number one, lagi mong tatandaan, kailangan mo ng unavailable time. Hindi pwedeng binibigay mo yung time mo sa ex mo. Kapag niyaya ka, labas. Alam mo yun, yung iba kasi sa inyo, parang feeling nila kapag nagre-reconnect yung ex nila is gusto nang bumalik. Which is from time to time, chinecheck ka lang ng ex mo. Pero doesn't mean na mahal ka pa talaga niya at gusto ka niyang balikan. Kasi lagi niyong tandaan, ang number one sign na mahal ka pa ng ex mo is yung gusto ka niyang balikan. Bukod doon, wala nang ibang sign. Yun lang ang pinaka-final sign. Dapat alam mo sa sarili mo na mahal ka ng ex mo kapag binabalikan ka niya. Yun lang yun. Kapag hindi ka niya binabalikan, therefore kulang yun. Kahit anong senyalis pa makita mo, hindi sapat yun. Isang senyalis lang ang dapat mong hingin. Yung makipag-usap siya sa'yo upang makipagbalikan sa'yo. That's the only time na pwede mo siyang i-entertain. But as I said, kailangan mo magkaroon ng unavailable time upang siya naman na maghanap at maghabol ng unavailable time na binibigay niya towards you is siya naman ngayon ang gagawa ng paraan para mapunta sa kanya yung time na yun. Alam niyo yun, nagwo-work hard siya para makuha yung time mo. Number 2 is unsubmissive behavior. Siguro ang ibig ko lang sabihin dito, konting pagbabago rin sa attitude. Sa katagalan kasi, medyo baka hindi mo na lang napapansin na baka naging attitude mo na rin yung pagiging submissive sa ex mo. Kasi nga kaya ka nagiging submissive kasi takot ka na mawala siya sa buhay mo. Na once na hindi ka naging submissive, ang mangyayari is baka iwan ka niya. Hindi kasi ganun nag-work yun eh. Kailangan yung matutong magkaroon ng unsubmissive behavior, stubborn behavior, matigas ang ulo na behavior. Huwag kayong basta-basta magsasubmit under the whim of your ex. Hindi pwede. So you need to learn to have that kind of mentality that you need to have the unsubmissive behavior towards your ex. Kapag naging unsubmissive ang behavior mo, mapapansin niya ng ex mo na parang hindi ka na niya hawak, na parang hindi ka na niya saklaw, parang hindi ka na niya control. At kapag nafe-feel na niya na hindi ka na niya control, yun na yung time na parang unti-unti na niyang nare-realize na hindi ka ganun ka-weak, hindi ka ganun ka-lame, hindi ka ganun kahina, hindi ka ganun ka, alam mo yun, hindi ka ganun ka walang kwentang tao. You are a very high-value person kasi hindi ka niya makontrol under her or under his whim. So you must have that what we call unsubmissive behavior. Kasi kapag natutunan mo ang submissive behavior, siya na mismo yung gagawa ng paraan just to make you submit. Pero nga, you are very unsubmissive. You are very stubborn. Nasanay kasi siya na sobrang submissive mo sa kanya. And now you are becoming unsubmissive. And now, he or she is learning the fact na hindi ka na niya pag-aari. And that's a very good one. Dahil kapag na-realize niya na hindi ka na niya pag-aari, that would be the time na gagawa naman siya ng paraan para maging pag-aari ka niya. Number 3. Unsustainable attention. What does it mean kapag sinabi kong unsustainable attention? Ibig ko sabihin sa unsustainable attention na yan is yun na yung bagay na hindi ka na niya makontrol. At yun na yung bagay na yung emosyon niya is hindi na napapansin.
Kapag nagkaroon ka na ng unsustainable attention, nakokontrol mo na yung sarili mo. And at the same time, hindi na, yung attention na binibigay mo sa kanya is unsustainable na. Parang doon na siya nag-i-start mag-panic kasi kulang na siya sa ngayon sa pansin. Kasi nga hindi mo na siya pinapansin. So, nagkukulangan na siya sa pansin. At dahil kulang siya sa pansin ngayon, gagawa siya ng paraan para magpapansin siya. Pansinin nyo, yung mga papansin sa klase, papansin sa trabaho, papansin sa pamilya, papansin sa isang organisasyon. Di ba yung mga yun kulang sa pansin? Yun yung dahilan kaya sila gumagawa ng paraan para mapansin. Nagpapapansin sila. Doon sila nagiging needy sa attention. Kung gusto mong maging needy ang ex mo, banatan mo siya in the part of attention. Dahil kung hindi siya naghahabol ng attention sa'yo, hindi siya magiging needy sa'yo. Ngayon, kailangan mo siyang bigyan ng unsustainable attention upang maging needy siya, upang hanapin niya tong attention na to. And kapag ginawa niya yun, malakas ang tendency at possibility na magbalik din siya sa'yo. Why? Kasi nga yung attention na yun na dating nasa kanya is biglang nawala. Ngayon hinahabol-habol niya, tinahanap-hanap niya. 3 lang ang gagawin mo. Make it protocol. Gawin mong batas ng buhay mo to. Number 1, unavailable time. Number 2, unsubmissive behavior. And number 3, unsustainable attention. Ito ang counter natin sa narcissismong ex. Okay? Anyways, sa mga gustong humingi ng advice, dumiretso na kayo sa page ko sa Philippine Dating Coach. Just give us a message. So, na-miss kong makipag one-on-one coaching. Ang tagal kong hindi nakapag-take dahil sa sobrang busy. Give us a message and let's have one-on-one talk. I'll wait to see you there. Thanks for watching.